Usapin nga Eto natin kasi na, una oo. natin ang reaksyon. Ang kumakatawan naman ng sa atin ba, mga consumer? Yes. O sige, ang mga suki natin. Yung mga produkto ninyo ay binibili, baka tataas. So tataas no, yan, nakabang taas sa ilang mga basic commodities. Ang convener ng Suki Network, si Professor Reggie Vallejos. Nasa linya ho natin ngayong umaga. Professor Vallejos, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Double Weng, sa Double B Magandang Radyo na, umaga po. TV pa. Magandang umaga sa lahat ng inyong tagapakinig, Double Weng. Opo, salamat sa Thank oras you. ninyo ngayong Oo. umaga sa amin. Live din po tayo sa Double B TV, Professor Vallejos. Thank you po sa maagang pagising. Ano po ang inyong pulso dito sa nakatakda na namang pagtaas ng presyo na sinasabing about 40 no, na iba't ibang klase po ng pangunahing bilihin? Nagsimula to nung January, di ba? No? So parang ang sabi nga namin, parang ill-advised naman kung magtataas tayo kaagad ng mga produkto na ito. No? Nung nagsimula nga ito nung January, di ba? Sinasabi na sabon, no? Tapos iba pang mga basic commodities na iniipon natin, no? Tapos ngayon parang yun nga, sabon ulit, no? Yung tubig isasama na, no? Tapos nandiyan din yung mga canned noodles. So mabigat para sa ating mga consumer, no, na sa panahon ngayon, no, na kinakailangang makabawi pa tayo, no, dahil nga sa tindi ng inflation, no, at epekto sa ating ekonomiya, bakit magtataas kaagad, no, ng mga produktong ito? Ang sinasabi ng DTI, matagal naman ng proposal ito ng mga manufacturers. Pero sabi nga namin, mabigat kasi kapag lalo na sa atin, no, sa mga consumer na talagang naghihigpit na nung sinturon, no, kalakhan sa atin. Nasa lang naman, minimum wage earners, no? So talagang mabigat yung mga dagdag na presyong ito. So sa inyo ho bang palagay, Professor, sabi niyo kanina ill-advised. Ibig sabihin, hindi ho dapat ito na pagbibigyan muna. O parang i-reconsider Oo. ng DTI o ng gobyerno po yung kanilang decision. Huwag munang ipatupad ito. Yes, oo, hindi muna dapat kasi talagang ang bigat na ng sitwasyon ng mga mamamayan. No? Nakakalungkot nga kasi 'di ba parang sa huling kwarto ng 2023 nagpo-propose tayo, no, at kasama tayo doon sa panawagan na sana magkaroon ng dagdag na sahod kasi nga nakikita natin na malaki yung epekto nung dagdag na sahod, no, kung talagang mapupush ang pamahalaan, no, at pagbigyan yung mga manufacturers na magtaas ng presyo ng bilihin. Makakatulong sana kung merong dagdag na sahod ang mga mamamayan. Kaya lang, parang nabinbin na yung panawagan ng dagdag na sahod, no? Natabunan na siya nung iba pang mga issues na kinaharap natin, no? Natuwa kami nung sinasabi nung pamahalaan, no, ng Senado na agree sila, no, doon sa proposed na legislated na wage increase. Kaya lang nakakalungkot na wala na siya no, doon sa radar ngayon ng ating pamahalaan at ibang issue na yung tinugunan ng ating pamahalaan. Ito pala yun, Professor Vallejos tsaka Weng. Noong January, inaprubahan po ng DTI yung pagtataas ng presyo ng... Gatas. Hindi, meron munang Kasama sabon, yan. canned sardines. Yung sardinas, Weng, di ba? At saka yung powdered milk, January yan. Ngayon, since 2022 kasi, marami na pong hinihirit ang mga manufacturers sa kanilang produkto na magtaas din ng presyo. Ngayon, nung January, may nabiti na pag-aaral sa proposal ng ilan po manufacturers na magtaas din ng presyo ng bottled water, yung binabanggit mo, instant noodles, tinapay, at iba pang canned products katulad po ng corned beef, meatloaf, at iba pa. Pat kasama pati kandila at mga batteries. So siguro ito yung kadugtong nung naaprubahan nung January. Kaya lang, ang tanong, ang Professor Vallejos ay ganito, nagtaas naman daw po ng sweldo ang mga manggagawa. Kaya siguro humihirit na yung ibang manufacturers na baka pwedeng kami naman. Ito yung last year pa na pagtaas 41 pesos. Correct, oo. Professor. Sabi nga natin, no, kakarampot talaga itong dagdag na sahod ng mga manggagawa, no, pag kinonsider natin yung epekto ng inflation doon sa mga taas ng presyo ng bilihin. Malungkot kasi pag pinag-uusapan natin yung mga presyo ng bilihin, malaki yung epekto niya doon sa mga mamamayan, no? Sabi nga natin, araw-araw itong ginagamit
binibili nating mga mamamayan, no? Kung may maliit ka na sahod, no, ipang tatapal mo ito doon sa mga dagdag na presyo ng bilihin. So, hindi walang epekto yung 41 pesos. Kaya nga sinasabi namin, dapat pag-aralan natin na mas taasan sana yung sahod ng mga manggagawa, no? Yung totoong nakabubuhay na sahod batay doon sa kalagayan ng mga mamamayan ngayon, na ito bat ng pagtaas ng presyo ng bilihin, bat ng ano pa, no? Sabi nga natin, aside doon sa pagtaas ng presyo ng bilihin, tumataas din yung pamasahe, tumataas din yung pang mga serbisyo. So talagang walang patutunguhan kundi talagang magtaas ng sahod na nakabubuhay. Ito yung dapat na aralin ng ating pamahalaan. Opo. Meron ho bang pamamaraan para maproteksyonan ho ang ating mga consumer laban ho dito sa ganito? Kasi parang, ewan ka, kung meron tayong polisiya dito na yung interest naman ng taong bayan, hindi nila kayang bilhin yan. Noodles, yan nga nalalaman nga siguro ang inuulam natin. Tapos, mababawasan pa ang kakayahan nila na bumili niyan at ipapakain sa pamilya dahil nga dito sa iniutos, no, pinayagan ang pagtaas ng gobyerno So, meron naman tayong yung pamahalaan, siyempre sinasabi nila sa DTI na meron namang Consumer Protections Group na nag-aaral nitong mga panukalang mga dagdag na sahod ng mga manufacturers. Kaya lang, siyempre, sabi nga natin, tayong mga consumer, tayo yung nag-a-adjust talaga no? So, malungkot yung sitwasyon natin na ano man yung taas ng presyo ng bilihin, tayo talaga yung mag-a-adjust. Sabi nga natin, wala tayong magagawa kundi talagang i-adjust natin. No? Maghigpit pa rin tayo ng ating sinturon. Kaya lang sinasabi nga namin, sana pakinggan din yung side ng mga consumer, hindi lang ng mga manufacturers at ng mga producers. Kasi talagang umaaray na tayo, butas na yung bulsa, higpit na yung sinturon. So wala nang patutungan. May mga ibang panukala sa ibang bansa at least sa atin nararamdaman na rin natin yan. May mga report sa amin, yung tinatawag na shrinkflation. So ito naman yung ginagawa ng mga manufacturers para makaagapay din doon sa taas ng presyo din ng kanilang ng mga produkto, pinapaliit, pinapakonti. Sabi nga namin, maganda rin kung may ganyan, kaya lang dapat alam ng mga consumer ano yung mga pinaliit, ano yung mga binawa. Yun nga malungkot doon, pinaliit na, tapos itataas pa ang presyo ngayon. Totoo. Okay lang sana kung pinaliit mo, hindi ka magtataas ng presyo para sa mga karinderya lang, di ba, Professor? At saka ganito, yung in-increase na halaga ng sahod, parang binalik mo lang yung pag-shrink o pagliit din ng kanilang purchasing power kung magtataas ka ng presyo. Totoo po, Kaya nga po sabi namin, pag-aralang mabuti yung sahod ng mga mamamayan kasi nga ito yung magpapaikot ng ekonomiya kapag merong mataas na purchasing power yung mga mamamayan, kaya nilang bilhin itong mga matataas na presyo ng bilihin na ito. Kaya lang kung wala silang purchasing power at talagang tinitipid nila, hinihigpitan nila yung hawak dun sa pera as much as possible, ayaw nilang gumastos kasi nga taas ng presyo ng bilihin, walang pag-ikot dun sa ekonomiya. Sabi nga ni Arte de la Cruz, ano sabi niya? Sigurado ko ang mga Pilipino, mga sexy na ngayon sa sobrang kasisikip ng sinturon taon-taon. Totoo naman yun. Wala na tayong paglagyan, hindi ba? Pero kung hindi naman daw po i-reconsider, paano naman daw yung side ng mga manufacturer, Professor Vallejos? Kasi bilang employer din sila nagpapatakbo din po sila ng negosyo and kailangan din nilang kumita para i-sustain yung kanilang operasyon. Sabi nga namin, parang dapat on all fronts tayo. Mayroon ding papel yung ating pamahalaan. Halimbawa, sinasabi namin na sa panahon na ganito yung tindi ng epekto ng ekonomiya, magandang merong ayuda yung pamahalaan. Lalo na doon sa mga kababayan natin na talagang wala talaga. Yung nasa marginalized sector, laylayan ng ating lipunan. Tapos maganda rin na magkaroon ng pamamaraan yung ating pamahalaan na maitawid yung mga produkto, lalo na yung mga produkto ng mga magsasaka mismo doon sa mga mamamayan, kaya nga sabi nga 'di ba nung panahon ng eleksyon, dami mga pangako na may mga kadiwa at kung ano-ano pa na bababa yung presyo ng bilihin. Ito sana yung ginagawa ng ating pamahalaan. Paramihin ito, matulungan yung mga producers natin na direktang maibenta nila dun sa mga consumer yung mga produkto para at least mabawasan yung mga presyo. Opo. Meron ho ba kayo, sorry partner, go ahead. Meron ho ba kayong, panawagan siguro, kasi baka nakasalalay ho ang lahat sa Pangulo. Na baka pwede siyang manghimasok at sabihin, wag muna to, kahit na kasi inuutay-utay yung pagtaas, diba? Pwede naman yun kasi sa presidente. Nasa presidente lahat. May dapat bang gawin ang Pangulo?
dapat po talagang tugunan ng pamahalaan, lalo na ang ating pangulo, no, yung panawagan ng mga mamamayan na itigil muna sana itong mga pagtaas ng presyo ng mga bilihin, no, dahil talagang mabigat, no, at maganda rin, no, na sana manggaling na mismo sa ating pangulo, no, na i-prioritize, no, yung pagtaas ng sahod ng mga mamamayan. Paano kung, ay, naputol si Professor. At saka ayusin ang signal Oo, ng ng telco telcos natin. Huling hirit ko sana kay Professor, pag binigay na ba yung 150 or 100 pesos na wage hike na nakabitin sa legislatura natin o sa mga kamay ng mga mababatas, okay na kaya yun? Oo, Pwede na pwede. mag-increase? Oo. Kasi malaki na yung perang iikot sa Dadagdag. ating ekonomiya. Dahil Lalo na yung across the board yan, ha? totoo yan. Legislated. Oo. Correct. Ang problema lang, sabihin ng mga manufacturers, sa amin din galing yun eh. Oo. At saka, Sa di ba, amin din nagbibigay galing. sila ng diskwento ngayon. Magbibigay na sila sa Abril ba to? Epektibo na? Para doon sa mga senior. So Oo. parang ang reklamo ng mga manufacturers, ang daming pasakit sa amin, walang balik. 'Di ba? O sige, pagkausapin lang natin si Balikan Professor natin, balikan natin, maikli partner. lang Andoy. Professor? Huling hirit ko na lang 'yon. Professor? Oo. Wala na? Wala na? Hindi, okay na. Okay Ando, na, okay last na. hirit Professor. na to. Professor Vallejos, magandang umaga po ulit. Ayun, so kahit telepono na lang tayo. Yes sir, huling hirit na lang ako. Pag binigay ba yung 100 pesos na legislated wage hike across the board, pwede na yung increase? Yes po, sabi nga namin, namin sa aming ng aming mga miyembro, no. Okay po 'yun eh. Yung dagdag na sahod, okay po ito, no. Welcome po sa amin ito. Pero sana yung may long-term din na pag-aaral na ano yung talagang nakabubuhay para sa mga mamamayan. Hindi lang yung 100 pesos. Ano yung nakabubuhay na sweldo? Oo, yung... Yes po. Kasi may mga proposal naman po, no, na talagang mag-increase, no. Kasi parang ang sinasabi, totoo naman, majority naman talaga ng sinasahod ng mga mamamayan napupunta talaga sa pagkain. Kaya nga mabigat itong dagdag na na mga na presyo sa mga produktong pagkain. Alright. Professor, Salamat, Prof, kami sa oras. magpapasalamat sa maaga niyong paggising para i-accommodate kami. Thank you po. Tsaka sila kayo ay Salamat. kumakatawan sa mga consumer. Oo, yung interest ng mga Mamimili. ordinary consumer. Sir, thank you. Thank you, Prof. Maraming salamat sa Double Weng. Ingat tayo. Thank Salamat you. po si Professor Reggie Vallejo. Siya ho ang convener ng Suki Network. Mga Suki. Hilingan, walang pinoprotektahan.